Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Hindi humanize na talaga yung ano mo. Magandang hapon! O, di ang kwentuhan pa kasi eh. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gacal. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako Tavi, si Cheska Persia. Ngayon ko lang na-realize, matatapos na pala yung June, no? Mapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan dito lang sa With Due Respect! With no abot pa ba natin yung ilang? Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Clive Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang insidente ng pamamaril at pagnanaksak sa mga eskwelahan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na estudyante. Ano ba ang dahilan sa mistulang marahas na kilos ng ilang kabataan? Tatalakayin din natin ang isinusulong na panukalang ibaba ang age of criminal liability pati na rin ang pag-ban sa marahas na online games. May basihan ba ang mga panawagan dahil sunod-sunod na ang pag-atake sa mga eskwelahan? Hihimayin din ang iba't ibang issue sa Senado kabilang na ang suspension sa nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Maari bang lumahok at bumoto ang senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Bubusisiin din natin ang mga inilatag na ebidensya sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Lulutang na ba finally si Mary Grace Piato sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds? Si Uishi at saka iba pang chicheria. Ay, mamaya na yan. Kaya naman, walang galang lang po at simulan na natin ang Deep Dive! Kasi baka di tayo Sorry, agad eh. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Si Miggy Mango. Kasama na si Miggy Mango. Ayun. Diba? So, dito sa Deep Dive, pag-uusapan natin ang sunod-sunod na insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante. Kabilang dito ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay. Sinampahan na ng reklamo ang 15 years old na suspect habang nasa kustodiya ng DSWD ang 14 years old na suspect. Pero bukod dyan, Ina, 7 grade 5 students din ang nasugatan matapos saksakin ng babaeng kaeskwela sa Cavite. Isang grade 9 student din ang nasugatan ng saksakin ng grade 10 students sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental. Tama ka, Atty. Dino. Kaya naman isinusulong ng ilang senador na ibaba sa 10 years old ang age of criminal liability mula sa 15 years old. Pero nilinaw ng may akda ng batas na si Senator Kiko Pangilinan na illegal kung papakawalan ng mga menor de edad na may pananagutan sa batas. At maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya ito. Kaya nga, Cheska, bukas si Pangulong Marcos na pag-aralan ng panukalang batas at gayon din ang posibleng pagbabawal ng mararahas na online game sa bansa. Ipinagbawal din ng CICC ang online game na Gorebox na sinasabing nilalaro ng estudyanteng namaril sa Tacloban City. Sa inyong palagay, dapat nga bang ibaba ang age of criminal liability at ipagbawal ang mararahas na online games? Ayun, okay. Mabigat. Mahaba yung conversation na to. Gusto lang natin bigyan bigyan lang natin ng diin yung antas ng sensitivity ng issue na to. Dahil syempre buhay, no, at kasiguridad ng mga kabataan na nakasalalay. O doon muna sa unang usapin ng syempre lagi na lang nangyayari, no. Una, reactive na naman, no. Tuwing may nagkakaroon ng ganitong insidente ng karahasan, saka lumulutang ang issue ng pagbababa. Siguro doon muna tayo sa juvenile justice.
and Welfare Act, no? Anong tingin niyo doon? Ibababa yung age of criminal liability? Linawin natin ang sabi sa batas, no. Una, bakit kailangan nating isipin na ang mga bata kasi iba yung mindset niyan, iba yung mentalidad niyan. And lahat tayo dumaan sa kabataan, no. May mga kalokohan tayo mga ginagawa, hindi natin naintindihan hanggang ngayon kung bakit natin ginawa. Why? Because of two things. The first one is hindi pa tayo ganun ka-expose sa totoong mundo. Pangalawa, cognitively speaking, yung development ng kanilang utak hindi pa full. Yung yung mga ma-study na 24 nga ang full di ba? Pero as early as 18 and as early as 15 binibigyan na natin sila ng criminal liability kasi ibig sabihin hindi naman ibig sabihin hindi pa fully cognitively full yung cognitive development mo hindi ka na nakakapag-exercise ng discretion. Nire-recognize lang ng batas na hindi pa full. Yung hindi ka pa maraming wisdom, hindi ka pa maraming life experience, hindi pa full yung development ng utak mo. And therefore, iba dapat yung treatment sa'yo as opposed to a regular person na full na yung cognitive development, na exposed na, may guidance na. So, alalahanin natin na yung pinanggagalingan ng batas is hindi naman nanggaling lang kung saan. Empirical yan. No? Ngayon, ang ibig sabihin ba niyan, ultimately, wala na silang criminal liability? Hindi totoo yan. 15 to 18 years old, pwede ka ng kasuhan like an ordinary adult pagka meron kang discernment. Ang sabi ng batas, 14 and 12, hindi ibig sabihin walang gagawin sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang, hindi automatically criminal ang tingin sa'yo. Diba? Ang tingin sa'yo, bata na nagkamali at kailangan, hindi ka papakawalan, pero meron ka mga intervention programs, pero hindi ka dadalhin sa ordinaryong kulungan. Bakit? Bata ka number one. Number two, lalo ka pang magiging hardened criminal kasi ang makaka-impluwensya sa'yo during your formative years is actually yung mga regular na criminal na nakandun sa loob. So, ang gagawin sa'yo na trato ng batas is para hindi ka lalo maging hardened criminal, doon ka sa intervention programs. Ibig sabihin ba, wala silang haharapin na proseso? Ibig sabihin ba, hindi na sila, makakawala na sila at pwede sila mamaril ulit? Hindi. They are still under the custody of the state. It's just that iba yung intervention program, no? Every single time ba na pag nakakuha tayo ng 14 years old, 13 years old, bababa na natin hanggang 10. Ang question sa akin is, what are we doing with our children? Hindi ba pag yung mga bata ay nagiging ganito, hindi lang kasalanan ng bata, bagkus kasalanan ng lipunan. Tama. We are failing our students. Yes. And we have to take a look at our collective responsibility as a society. Every single time na may namamaril na bata, may nananaksak na bata, may mga batang napapariwara sa kalye, may mga batang nagra-rugby, nakikita ka dyan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang sila ang nagkakamali at hindi lang sila ang nag-fail. We are failing as a society. We are failing as our children. So hindi dapat sa akin focus lamang is parusahan na yung mga lintik na yan, di ba? Dapat tingnan natin and mag-introspect tayo, ano ang ginagawa natin sa kabataan natin. Na supposedly, sabi ni Jose Rizal, pag-asa natin. Di ba? Ganun ba? Gusto natin ipakulong sila. Gusto natin kawawain sila. Gusto natin parusahan sila. And we don't even acknowledge as a society na meron tayong pananagutan Kukulang kung din bakit tayo. sila nagkaganon. Oo. Pagtanong ko dino kasi, ang nabanggit mo kanina, no, ipaparusahan, di ba? May anyo ng pagbabigay ng hustisya. May isang uri ay restorative, di ba? Yung isa ay, ano ba, ang retribution ba? Oo, retributive, di ba? Retributive. So, ibig sabihin, naka-ankla ngayon sa Pilipinas ang direksyon ng pagbababa ng criminal liability. Parang nasa retribution, hindi Retribution sa and rehabilitation at deterrence. Dalawa yan, di ba? Rehabilitation, maraming ano yan, rehabilitation, retribution, deterrence, di ba? Restoration doon sa mga pamilya. Para ba lagi tayo doon sa retribution lang? Yung parusa. Pero tandaan natin, after ba doon, pag pinakulong mo sila, papakainin natin habang buhay. Tapos pagka matanda na sila, hindi sila nakapag-face sa society, hindi nila alam kung paano yung lipunan, sinong bubuhay sa kanila. Kaya nga dapat may restorative time pinag-uusapan dahil maraming mga kriminal na afterwards, nagkaroon ng intervention mechanisms, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po ito. No? Kaya pa rin maging productive members of society. No? And yung huli, paano natin make sure na may deterrence? Tandaan nyo, bata yan ha? Bata yan. So, ibig sabihin, tingin nyo ba may mensahe sa kanila na, ganyan yung mangyayari, di ba? Hindi automatic yung deterrent sa kanila kasi ibig sabihin, hindi pa nila na-realize yung consequences ng action mo fully. No? So, sa akin, kung ang laging impluwensya ng mga bata ay mga
tao sa paligid nila na sinasabi, okay lang ang violence. Okay lang pagpapatayin lahat ng mga yan. Okay lang walang due process, no? Ibig sabihin, no, wala yung deterrent sa kanila dahil ang impluwensya sa kanila ng lipunan is you can resort to violence. To end everyone na merong maling ginagawa, patayin ka agad yan. Ay, may gumawa niyan Saksakin dati, ka agad yan. Correct. Presidente nga ata yun Presidente dati. nga yung gumawa niyan, diba? So yun yung nanonormalize sa kabataan natin ngayon, na okay lang pagbabaril lahat yung mga yan, anyway, salot naman yan. So kung ikaw yung bata sa loob ng classroom, tingin mo doon sa isa dahil nabully ka, galit na galit ka, salot yung mga yan kagad eh. So, diba? At yun yung naririnig mo araw-araw na guidance ng lipunan at ng society mo, edi you will resort to violence and you will take it upon yourself to actually make sure na mayari sila, di ba? Yun yung impluensya. So we have to reflect as a society. Anong klase ba na impluensya ang binibigay natin sa ating mga kabataan? And I'm more alarmed. Hindi natin sinasabing dapat wala silang any kind of intervention and punishment. Pero, tandaan natin, let's take a step back because we're talking about children. We're talking about violence. Correct. And most importantly, every single time na may nagte-take advantage ng mga ganitong sitwasyon politically, we also have to be wary kung totoo bang dalisay at mayumi ang kanilang intensyon Yes. o pinopoliticize sila ito for their purposes, for their political purposes. Alala ko yung favorite yan eh. Huwag na tayong lumayo. Si Senator Robin Hood Padilla, ang favorite nilang example, ginagawa na raw kasangkapan yung mga kabataan ngayon para mang-hold up, gumawa ng krimen. Yun nga yung malinaw na ebidensya na ginawang biktima yung kabataan. Kasi sinasabi nila, malalakas na daw ang loob ng mga kabataan gumawa ng krimen. Na parang bagay yung mga kabataan ang nag-organize ng mga pagnanakaw at malawakang krimen na ganyan. No? Laging titignan, madaling tignan lagi na biktima lang, na namatay, na hold up, yung nabaril. Pero kailangan din nating tignan na yung mga kabataan mismo ay naging biktima ng sitwasyon at pagkakataon. Hindi nyo nga pinapayagang manood ng under 18 ng mga R18 na mga palabas, di ba? Ibig sabihin, may pananaw yung lipunan o yung pamahalaan na kailangan nating proteksyonan yung mga kabataan sa mga bagay na magiging maaring makasira sa kanilang paglaki. No? Kasi ganito na lang, if you wanna treat them like regular, all minors just because tandaan natin, yung mga nangyari na ito, scandalous, pero it's still a small percentage of the total crime population. Ibig sabihin, hindi ito nire-representa yung marami. Isolated cases ito. Hindi ito marami, no? Pero kung gusto mo palang tratuhin na parang matanda, pabotohin mo, pagmaniyuhin mo, pag walang R18, di ba? Palaruin mo na sa kasino. Paglaruin mo sa kasino, pag anuhin mo, inumin mo, padigarilyohin mo, na wala kahit anong guidance. Anyway, that's the natural consequence eh. Ang sinasabi ninyo is, hindi yan bata, tratuhin niya ng parang normal na tao. Eh di pabotohin na natin. Pagmanihuhin na natin. Di ba? But the mere fact na tinitingnan natin na bata sila at marami tayo mga prohibitions, ibig sabihin, in the same manner, pag nagkamali sila, iba rin ang treatment sa kanila. And don't you dare, Senator Robin Hood Padilla, generalize our young. As if lahat sila utak kriminal. As if lahat sila wala ng pag-asa at lahat sila ipakulong. Just because some erring number of our population committed this, doesn't mean na magsasuffer dito lahat ng bata. Lahat ng kabataan natin na para bang tatratuhin natin sila na normal na tao. Hindi yan ang tamang pag-iisip. Just because a few committed these mistakes and hindi lang sila mistake, diba? These crimes doesn't mean na ang magbabayad ay ang lahat ng kabataan ng sambayan ng Pilipino. Yun nga, attorney, tama ka, attorney NC Carlo, to go back to his point na sabi nga, napaka-reactive naman natin sa sitwasyon na to. And I think napopoliticize yung issue. Kasi hindi yung batas ang may kasalanan kung bakit may patayan. Hindi ang batas ang may kasalanan kung ba't may violence. Yung lipunan nga, we failed as a society. That's why nakapag-result ito to violence, especially to our young. So, ngayon, nakikita natin, pinupuntiryan nila yung mga original authors and original co-sponsors itong batas na to ng Juvenile Justice and Welfare Act. Instead of focusing on the real problem, why are there violence among our kids? Why are our kids, they feel na may karapatan silang kumuha ng buhay ng kapwa nila kabataan. Again, condolences po to the family. But then, bumalik din tayo dun sa original question natin kanina. Ngayon kasi, nililink yung deaths na ito to online games. So, alam naman natin na matagal nang may mga video games, matagal nang may mga online games. Simula pa kami, yung mga, COD, Counter-Strike, whatever. And ngayon, nalilink siya sa Gore Box, no?
binasa ko talaga yan, no? Ang EPA or American Psychological Association, talagang they are firm in their stand na wala talagang empirical and enough evidence to support na yung paglalaro ng violent video games lead to being violent itself in the long term. Yung pagpapatay mo talaga, pagbabaril mo, pananaksak mo. Pero, sabi nga sa general aggression model, yung paglalaro ng violent games, it leads to short-term aggression, no? In your hormones, in your chemicals, in your body. Pero it doesn't mean na yun yung nagli-lead to your violent behavior. It just means na na-heighten lang kung ano man yung talaga yung personal traits mo. So, kung may na-premeditate na yung bata na gusto niyang saktan yung kanyang kapwa kalaro o kapwa niya estudyante, na-heighten lang yun ang paglalaro niya. Hindi yun yung thought in itself, no? So it means nabuo na yung thought process na yun before playing those games. And nakita nga natin do sa mga screenshot ng conversation ng mga bata na idol nila, ang isang mamamatay tao, tinatawag nilang Tatay Digong. Si Tatay Digong nga, kesyo ganto, ganyan, ginagawa niya yan nung kabataan pa niya, 'di ba? Parang sabi niya, bago pa siya naging mayor, bago pa siya naging presidente, meron na siyang pinatay na tao. So nakikita ng mga kabataan, yung mga idol nila, ay, ginagawa pala ng idol ko to, gagayahin ko to. Ang tawag namin dyan, Cheska, tama ba? Non-sequitur. It doesn't follow na just because nakikita mo, no? Nakikita mo, naglalaro ka, automatically magiging violente ka na. Sabi mo nga kanina, Carter, pinag-uusapan natin. Ibig sabihin ba kung wizard ako doon sa game, 12 hours, tingin ko wizard na rin ako. Yeah. Diba? It doesn't follow. Pero, hep-hep ha, hep-hep. Pasensya na po sa mga gamers, no? Kailangan rin intindihin natin yung mga lingkod bayan na titingnan itong issue na ito. Huwag po tayo magalit sa kanila, di ba? Para yung kay Risa Hontiveros, ang sabi, nagalit yung ibang nasa gaming community kasi bakit daw pinapasampinan niya or nalungkot siya na hindi pumunta yung CEO ng Gorebox, di ba? Sa akin palagay, that is a normal thing na titingnan lang naman eh. Di ba? Hindi ibig sabihin, wala namang sinabi si Risa Hontiveros, di ba? In particular na yung violent games lead to violence. Yes. But it is their duty nonetheless to take a look at it, no? So sa akin lang, tignan lang natin ito. Huwag tayo masyadong overly defensive. Trabaho yan ng mga lingkod bayan. And in fact, last na, in fact, for the gaming community, this is an opportunity for you to explain to people who are non-gamers like me. No, medyo nag-games naman ako actually, dami kong ano. Pero ngayon, hindi na eh, di ba? The opportunity to explain, di ba? Ano klase yung impluensya ng gaming? And I see this as an opportunity rather than feeling natin kaagad kalaban lahat nung tumitingin lang dito sa issue na to. Sa akin palagay, hindi. May mga tunay na lingkod bayan who's just taking a look at the issue and we should take it as an opportunity to explain our side. At syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Meron pa na yata sila. Mamaya, mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZRH sa Isprenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Clip It. Nagkakalaiti si Carlo kasi gamer to eh. Okay. Oo nga, pero sa aming pagbabalik, tinan mo, hindi na naman binigyan ng boses sa mga gamers. Dinodominate na naman ng mga non-gamers ng gaming. Diba, hindi nyo kami nakikita, talagang puputok ang aming mga boses. Sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa Merienda puno ng mga yan. Dito lang yan sa With Due Respect! Balikan nga natin mamaya ito, mga Stop explaining! Sabi nila, lapit ang mangga. klase. Problema yung mga gamers, yung totoong buhay. Hanggang ganyan lang, hindi automatic magiging violente. Hindi naman. Dati nagka-counter ako 10 hours, di naman ako mahilig magbabarel. No? Hindi naman yan automatic, tama nga naman. Okay. Kaka-Farmville, di naman naging farmer. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa... Mukbangayan! So excited! Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Oo. Oo, na natin patatingin pa. Direct, pa-close up naman, oh. Ano ba to? Ano to? Oh, mangga. Ayan. Meron tayong manggang hinog At manggang hilaw. it's not the senator that you think. Baby! Sino una pumapasok sa utak niyo ba? Mangga? Mangga?
Oy. Mangga. Mukhang hindi na retoke itong manggang to, so hindi siya Hindi. Ano to? Puro. Purong-purong mangga. Purong mangga. Okay. O, sino naiisip natin dyan, Carlo? Di ba kasi yung mangga, di ba pagka may dalawang pisngi yan, parang pag biniyak mo ng ganyan, parang magkapatid. Di ba, naisip ko dyan, may mga kapatid bang nag-away this week? This week lang ba? Gusto mo? Yung iba, yung isa kasi parang hindi yata magkapatid eh. Yung magkapatid. Oo, so, ang naisip ko dito, may dinamay pang ibang pamilya. Ito, naisip ko lang dito si Senator Alan Peter Cayetano, binanatan si Kiko D ng Tindig Pilipinas. Sa anibersaryo pa ng pagkamatay ni Pinoy. Pinoy. Diba? Siyempre, rumesbak yung bagong talagang general manager ng PDV na si Lino Cayetano. Sinabi niya ay, Ama ka na akala. Ay, hindi. Happy Friday pala. Anong sabi ni Tama ka na Alan? Tama, ano ba sinabi? Tama ka na, Akla? Tama ka na. Ala. Tama ka na. Tama na. Okay. Kala ko sinabi niya talaga, tama ka na, Akla. Happy Friday. Ayan. Kasi itong si ex-Senate President, parang nagpapakaasim dun sa mga nangyayari. Parang ang asim-asim niya pa rin na nasibak siya sa pwesto. Well, anong bang sinabi niya na utosan daw yata? Parang wag kang maghihid sa utos ng Marcos admin, no? Alam mo, well, pasensya na, ako yung abogado ni, nila. Ay, ba Tindig nagkakaso sa Pilipinas, kanila? kami nag-file sa kanila, no? Laging si Kiko Aquino D is one also of the critics of this administration. Grabe! Grabe, no? Isa yan sa laging, hindi mo siya masya-shake, di ba? Na pagdating kay Kiko Aquino D, hindi pwedeng non-negotiable sa kanya as if portraying the Marcoses as a hero. No way. No way. No? So it will be really unfair at wala talaga empirical proof at lahat, whether outside or inside all the conversations na nakikita ng publiko, na Kiko Aquino D will be a pro-Marcos. Yeah. Never. At isa yan sa mga niya, laging firm stand niya. Lahat ng mga speeches na nakikita ko dyan kay Kiko Aquino D ay hindi yan, never niyang isasabihin na yung mga Marcos tama ang ginagawa. No? Hindi niya makalimutan, of course, tama rin naman na tama rin naman yung mga past, di ba? Past things na we attribute to the Marcos family. Pero anong sabi nitong si Alan Peter? Inutusan daw. Aquino ka, di ba? Ba't ka maghihid ng utos ng mga Marcoses? Alam mo, dito talaga makikita yung, yung central tendency nitong si Alan Peter Cayetano na gumawa ng mga make-believe things only to suit his political narrative, di ba? Ibig sabihin, wala naman siya kahit anong prueba na yung kaso na yon ay utos ng Malacanang, pero dahil it suits his political convenience, his political narrative, magsasalang siya ng kasinungalingan. Tandaan natin itong si Alan Peter Cayetano, walang limit ang kasinungalingan niya. The mere fact na kinuquote niya yung mga Biblia at nakukumbinsi siya ng sarili niyang kasinungalingan, ibig sabihin, pag nanggagaling sa bibig ni Alan Peter Cayetano isang bagay, dapat ang tingin ng mga tao, ano na naman kasinungalingan ito? Bibihira po na si Alan Peter Cayetano ay nagsasabi ng katotohanan. Ang magaling sa kanya, ang expertise niya is meron siyang gagamiting fact, pero iti-twist niya yon, lahat yung mga yon, para mag-suit sa kanyang political narrative at yung conclusion niya kasinungalingan. So magsa-state siya ng fact, something fact, as if nagsasabi siya ng totoo, pero yung conclusion, kasinungalingan. Expertise yan ni Alan Peter Cayetano. So, I appeal to the public na pag si Alan Peter Cayetano ang nagsasalita, let's take a step back at ang disposition dapat natin, ang default dapat natin, nako, sinungaling yan. Ano bola yan. kasinungalingan yan? Oo. So, basta lumabas sa bibig niya, ang dapat default ng publiko, kasinungalingan yan kasi si Alan Peter Cayetano yan, walang credibility yan. Ang lahat ng ginagawa niyan, political lamang, di ba? So, pag tingnan natin mabuti yun, and in fact, appeal ko nga sa publiko tingnan natin sabi mo kanina, may American Psychiatric Association ka kasi, di ba? Tingnan natin kung we're actually electing sociopaths. Diba? Tingnan natin ang mabuti And ito, ginugol ko lang kasi narinig ko binansagan si Alan Peter Cayetano ng isang commenter na sociopath Ito po kasi yung mga traits ng sociopath. Una, persistent disregard of others. Ito naman si Alan Peter Cayetano, di ba? Sinarahan yung Kongreso, sinarahan yung Senado. Mabuti na gumastos ng 700 million basta yung political ends niya lang magagawa. Persistent disregard of others. Next. Second,
lack of remorse. Ay. Pansin mo, pagkatapos gumastos ng 700 million pesos, pagkatapos yung role niya sa malawakang patayan si ilalim ni Rodrigo Duterte, pagkatapos pasarahan yung Kongreso, wala siyang pakialam, walang remorse as if siya pa rin ang tama. Di ba? Pangatlo, di ba? Sabi, potentially also narcissistic. Ano ibig sabihin ng narcissistic? Inflated sense of self-importance. Di ba? Para bang siya lang ang may kakayahan na mag-deliver ng kahit anong investigasyon at siya lang ang may kakayahan, no? Hindi lahat ng senador walang ibang kakayahan, siya lang ang may kakayahan na tingnan kung ano yung mandato ng Senado. Na hindi pag hindi siya ang Senate President, lahat ng iba hindi na kaya. So, tingnan natin ha, kasi ang pinakamalaking potent tool ng publiko laban sa mga abusadong public official, yung sense of shame eh. Yes. Pero kung Tama. kung narcissistic yan, kung antisocial personality yan, sociopath yan, eh mahirap eh kasi walang sense of shame. Yan po si Alan Peter Cayetano, kaya nga po kaya niya mag-quote ng Biblia every now and then kahit nakasinungalingan na sinasabi niya. Oo. Actually, gusto ko sige. sana sabihin, itong turn ni Attorney Dino towards being a psychologist. Nakita naman natin yan. Hindi po ako Kasi with expert due ha, respect. pero nakita ko lang ha, nakita ko lang. Shift Oo. yata ng career track si Attorney. Pero gusto ko sabihin, alam mo, tingin ko, merong ounce of truth ang para mga sinabi ni Alan Peter Cayetano. And ang basis ko ng ounce of truth doon ay sino ba ang sunod-sunuran kapag may utos sa kanya para i-defend ang drug war? Si Alan Peter Cayetano. Sino ang sunod-sunuran pagka may utos sa kanya na kunwari, magiging legit ang impeachment, pero maglalagay tayo ng mga appropriate na tao sa Senado para mag-fail ito ultimately at nakita natin ito sa Senate flick. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang mastermind. So balagay ko, yung ounce of truth ay nanggaling sa personal experience. Diba? At ngayon, ang gusto niya sabihin ay nakikita niya yung personal experience na yun sa iba. So dadagdagan ko din yung psychological analysis. Baka naman ito ay tinatawag nating projection. Malalang projection. Diba? Nanggaling sa sarili niyang dana, sabi niya mali kasi na sumusunod sa ibang utos, pero siya din naman ganun ang gawain. Tama. At ang politika ng ganitong klase ng tao ay personal na interest, Yes. interest ng mga mamamatay tao, interest ng mga magnanakaw. So Alan Peter Cayetano, buti na lang may Lino Cayetano para magsabing tama ka na. Tama ka na. Tama ka na, Gusto ko na Alan. i-clarify hindi po kami dito mga eksperto, hindi kami psychologists, hindi kami psychiatrists. Binabasa lang po namin yung literature at tinitingnan namin. Pero I think magkaroon naman tayo ng intelligent opinion when it comes to voting these people. At yung mga walang sense of shame, yun ang aming punto, at mahilig magsinungaling, baka meron silang ganito mga traits. At huwag tayo mag-elect ng possible psychopaths, possible narcissists sa public office. Yeah, so tama. So si Alan Peter Cayetano ay takot sa sariling multo. Dahil tuta siya, akala niya lahat ng ibang tao ay tuta. Ang ibang mga tao po may sense of self-agency. Gumagawa po sila ng desisyon nila based on their own principles, based on their own values. Hindi po katulad mo na porket na feed ka ng whatever interest na finid sa'yo, may it be business interest, financial interest, political interest, tsaka mo lang ginagawa. Yung actions mo lahat may nakatagong agenda. But obviously, a projection is a form of defense mechanism eh. Ibig sabihin, So victim siya? yun ang victim. Magaling siyang Victim mindset Oo. ba? Di bakit ka nagde-defend? Kasi baka deep inside, sukang-suka ka na rin sa sarili mo. Kaya nga pinapasa mo sa ibang tao eh. Di ba? Yung nire-reflect mo na baka nga may kakayanan siya of introspection. Kaya nga napoproject siya eh. Di ba? Isa siyang way para ma-justify niya yung kanyang paninindigan sa sarili niya. Again, hindi po kami mga experts, pero if the shoe fits. Oo. Wear it. Ano lang, siguro hindi kami expert, pero pagka the shoe fits, we have to err on the side of caution. Siguro not too much to us na wag silang iboto. Gusto ko lang sabihin ulit yung persistent disregard of others, tsaka yung lack of remorse. Naalala ko lang nung Secretary of Foreign Affairs, itong si Alan Peter Cayetano, tapos tinanong siya point blank ng Al Jazeera ba o BBC? Nasabi, di ba, are you sure that everyone that were gunned down are all drug syndicates? Are you sure? Sabi niya, you didn't try them? Ang sabi niya, yes, I am sure. Looking the host in the eye. Even if the host was talking about the victims are minors, their family members are, yung hinagpis ng mga family members nila, dinidescribe ng host, tinignan niya sa mata at sinabi niya, lahat sila ay drug lord, pero hindi niya trinay. Diba? Walang kahit anong proseso. Ni-normalize yung malawakang patayan. Diba? Nung mga time na yon at siyang number one nagde-defend. So, ibig sabihin,
persistent disregard yan of others. Kasi kahit na may mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, kahit na may mga pamilya naghihinagpis at ang sakit ng nararamdaman, kaya niyang sabihin yun sa lahat na wala kayong kwenta. In fact, sinabi nga rin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte nung peak ng kahirapan at taas ng presyo, lalo na yung mga jeepney drivers nung panahon ng pandemya. Sabi niya, mahirap kayo, wala akong pakialam, nyo. Di ba? Nagmura siya. Binlearn niya yung sarili niya. Oo, siya mismo ang nagsabi. Siya mismo ang nagsabi. Yan rin ang tinatawag nating persistent disregard of others. Pareho sila ng attributes ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte was positively found by a court of law in Pasig to be suffering from narcissistic personality disorder and antisocial personality disorder. Hindi po ako nagsabi niyan. Court of law po sa Pasig in relation to his annulment proceedings. Sila po ang nagpa-diagnose at meron pong testimonya doon ang isang expert. At ito po yung mga things na sinasabi na attributes nila kaya sila nagsasuffer doon. Parehong-pareho sila ni Alan Peter Cayetano. Ayan po, isang additional na lang, no, attorney. Isa sa gusto ko kay Lino Cayetano, siya ang nag-call na sabi niya, no Cayetano in politics. Ang call ni Lino Cayetano talaga sa mga botante sa Taguig at sa buong Pilipinas, sana wag na po kayo bumoto ng kahit sino pang Cayetano, kahit siya, wag na siya iboto. Buti lang may the good one, no? Ang good one ng 1 out of 3, 1 out of 3. May the good one. Buti na lang. Kala ko wala beyond redemption na yung second generation na mga Cayetano no? Buti na lang may Lino Cayetano na nagme-make sense at nagko-call out kahit sa sarili niya mga kapatid. Oh, kaya abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winners ng ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan ng mga kwentuhan. Dito lang sa With due respect! Di ba? Bago yan, pinag-uusapan pa rin namin yung gaming Talagang hindi pa nakakabove on si Carlo Okay rin daw, parang yung Plants vs. Zombies daw, napaka-violente Tapos, Hindi ko sinabi yun, ha? tapos magiging, gusto mo na lang daw maging sunflower. Garong-garong ka na lang. Yung executive producer nagsabi. Sabi nun Tapos pagka nag-Candy Crush ka raw ng 12 hours, gusto na rin daw maging candy. Baka gusto mo maging crush. Di ba? Sige, wala ka daw microphone na to. Hindi ka narinig. Ang daming sinabi pa naman ni Atty. Sige, ito po. With due respect, kasama ang Team Pinas. Muli ako si Carlo Flores. Yes, ako naman po si Ina Gakad. And sana nag-enjoy pa po kayo kasama kami. Ako po, Tabi, si Cheska Persa. At bago siya bumalik, andun na ba siya ulit? Dito na ako. Bagay mo yung skill ko. Ang yaman ng Unay Kamsat, ako po si Attorney Dino De Leon at excited na rin po ba kayo malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comments sa sinumang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayo makijoin, share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Hindi akin yun Walang mic version. Ano? Walang mic. Ikutin ang Magic Ruleta. Para po nalalaman nyo na rin po kasi word counter to pagka masyado ng maraming sinasabi, namamatay yung mic. Namamatay yung mic. So alam nyo na mga kababayan. Censorship. Oo. Okay, so wala natin patagalin pa. Go Ruleta! Go Ruleta! Sino ito? Pinakauna natin ay si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayan. Ano ba ang latest, Marites? Maraming press conference this week si DILG Secretary. No? Isa dyan yung, sabi niya may kakulangan yung batas patungkol sa gun control. No? Na may kinalaman dun sa barilan ng mga estudyante dun sa Tacloban. Well, tama nga naman, no? Ang una siguro nating tanungin bago natin sisihin na naman yung mga lahat ng bata. Hindi ba At lahat ng ilang games. kabataan, lahat ng games. Tingnan rin natin yung mga regulasyon sa baril. Bakit merong baril yung bata? Dalawang bata, hindi lang naman iisang bata, di ba? Yung gun control talaga, alam mo, napaka-usual rin sa Pilipinas yung ang daming mga nakakalat na baril. Di ba? So, wala naman tayong right to bear arms as opposed to the United States. So, bakit may mga baril-baril dyan na nakakalat na kayang i-access ng bata? Bakit kaya niya mag-reload?
'di ba? Nung bata na involved. So ibig sabihin, there is something wrong with how we regulate firearms as well. So kung mayroon dapat tingnan tong si DILG Secretary Remulla, paano ma-make sure na yung mga authorized na maghawak ng barel, responsible din sila pag hindi nila dala yung barel or wala sa kanila yung kustodiya ng barel. At pangalawa, ma-make sure na yung mga walang otorisasyon na magkaroon ng barel, dapat mawala yung mga barel. Ang merong monopolyo po ng violence ay estado lamang, ha? Ibig sabihin ng estado lamang dapat ang may barel at exception to the rule. O kaya Pag tayo mahirap ang ordinaryo, pag-a-apply na magkaroon ng iba pa ang gun ownership sa pag-permit to carry, Iba di pa ba? yan, iba pa yan, So permit maraming to carry. mga at may psychological assessment. Kumbaga hindi dapat siya ganun kadali at sinadya yung gawing ganun. At maganda siguro tingnan rin, pasintabi na lang rin po sa Philippine National Police, no? Tsaka doon sa mga regulatory agencies ng barel, negosyo rin yan eh. Alam niyo ba yun? Di ba? Yung permit to carry, maraming instances na hindi tama yung pag-assess, kung sino ang kilala mo, di ba? Kung meron kang pampadulas. Kaya marami ring mga barel na nakakalat na hindi naman dapat talaga nakakalat. So yun yung pinakamalaking palaisipan. Bago pa tayo mag-overanalyze sa Plant versus Zombies, bago pa tayo mag-overanalyze sa lahat ng mga bagay, tingnan natin bakit may pakalat-kalat na barel. Yun nga, babalik yung usapan, pagka magkaroon na ganitong insidente, ang sinisisi yung bata, hindi ba dapat sinisisi yung matanda? Diba? Dapat yung adults in the room ang tinitignan. But parang, ang focus dapat, bakit yung tsahin nung isang may na marel, ay may otoridad ba siyang magturo para gamitin? Diba? At bakit nakuha yung baril niya? Bakit nakuha? Dapat simple lang. Pananagutan mo yung baril, pag wala yun sa pananagutan at nagamit sa krimen, di ba dapat ikaw na kagad ang mananagot? Tama. Dapat din ang pinag-uusapan natin, hindi kung paano natin ikukulong. Dahil hindi naging irresponsible yung adult sa room. Walang access yung bata. Huwag natin sisi na naman sa mga batang nai-impluwensya ng mga iba't ibang bagay, yung nangyaring karahasan. At yung police officer na yun, maibabalik na naman natin kahit wala sa roleta, si Bato de la Rosa. Dahil may picture siya with Bato de la Rosa, yung police officer in question na to, kung saan nakakuha ng access yung bata sa baril. At gusto ko lang din sabihin na may napanood ako isang press ko ni Sec. John Vic Remulla na pinapanawagan niya sa lahat, pag may nakita po tayong any suspicion of shooting in any place, especially sa mga eskwelahan natin, don't hesitate to call 911. No? Yan na po yung national centralized hotline natin para po madaling makapag-responde yung ating mga otoridad. Pero sana hindi na po ito lumaganap sa atin. Nakita naman natin yan sa USA, no? Sa United States of America, na sikat ang mass shooting na tinatawag sa mga eskwelahan. Pero sana sa Pilipinas, kung saan mas we center on our family and Christian values, sana matigil na rin natin yung ganitong mga sakit sa lipunan. At alam mo, natural na hindi violente ang Pilipino, di ba? Alam mo, hindi yan yung klase ng society na meron tayo. In fact, yan nga yung pinagmamalaki lagi natin, di ba, na nagkaroon tayo ng people power, non-violent, di ba? Ever since, ang mga ano natin is last resort ang violence, hindi first resort. Kaso, nung nagkaroon na ng kultura na first resort ang violence, yan rin yung naging marka ng ating mga kabataan ngayon. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito mga mass shootings, hindi ito nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Hindi ito tatak ng isang lipunang Pilipino. Pero to be fair naman, hindi naman to dismiss the incident, no? Very important, very traumatic siya. Hindi naman siya naging parang every other day na merong nangyayari. Hindi siya kasing normal. Sa Hindi siya Amerika, normal, grabe. diba? So, ibig sabihin, the mere fact na hindi siya, ganito ang impact, ibig sabihin, bihira siya mangyari. Pero napaka-tensyonado nung karanasan eh. Pero isa siguro kailangan tingnan rin ni DILG Secretary John Vic Remulla is gaano ba kabilis rumisponde ang mga first responders, ang authorities. Meron bang sufficient training yung mga eskwelahan? Na siguro hand in hand with the Department of Education kung paano tayo makaka-respond sa mga ganitong klaseng mga sitwasyon. Di ba? Ibig sabihin, yung availability ba ng 911 nationwide ba? Meron ba tayong malalapit na mga security forces na easily kaya i-deploy sa ating mga eskwelahan to make sure na safe ang ating mga kabataan? Yan yung isa pang kailangan tingnan siguro ni Secretary John Vic. Bago tayo mag-go ruleta, ihahabol ko lang din. Kasi pag ganitong mga pagkakataon, nagpapanik yung buong lipunan. Tapos ang response ay punishment or some attempt at prevention. Pero sa totoo lang, kung ang worry natin ay nababahala at di mapakali ang mga kabataan dahil marami silang pinagdaraanan, ang prevention or ang gun control can only restrict the access to weapons, pero hindi nito masusolusyonan kung ano yung core problems. Correct. So mahalaga na ang tinitingnan din natin ay pagsasabatas or paggawa ng polisiya para masuportahan ng mga kabataan sa
sa iba't ibang issue na pinagdaraanan nila. So nagsimula na tayo with mental health loss, 'di ba? Anong itsura ng translation nito sa local level? Paano nagsasama ang DepEd, ang DSWD, ang DILG para mabigyan ng suporta ang kabataan dun sa mga bagay na nagpapabigat sa pang-araw-araw nilang danas? Yun ang malaking question mark. At ito ang mas mahirap na trabaho. So nagigets ko yung shortcut ng sige, ipagbawal ang firearms. Sige, taasan or babaan ang age of criminal liability. Kasi these are the stopgap responses. Kumbaga, ito yung maaring makita nating immediate action na kahit papaano maiibsan yung bigat, yung lungkot na dala-dala natin dahil nangyari yung ganitong karahasan. Pero the long and hard struggle really is, ano yung implementation ng child's rights? Ano yung performative na naman eh. Pero kailangan natin ng long-term solutions. Tawang-sawa na po kasi sa lipunan yung mga band-aid. Yung mga magpa-perform lang, pero performance lamang, optics-wise. Pero sa totoo lang, hindi sinasagot. Ano yung long-term solutions dito? At tama ang sinabi ni Ina is let's take a look at the welfare of our children overall. Tandaan natin mga kabataan natin, yung iba pinagdadaanan na ng mga kabataan noon. Lahat ng mga information accessible sa kanila. Babad sila sa social media. Nakikita nila lahat ng behavior ng mga nasa society. No? Nakikita, dali nilang ma-impluwensyahan. So there are difficult conversations na hindi natin lahat naranasan. Iba ang naranasan ng kabataan ngayon. And yung batas dapat nagre-respond to humahabol doon sa unique situation ng mga kabataan ngayon. At dahil dyan, Go! Lala! Gusto ko yung pagkas mo magsalita nila. Go, Rolanda! Ang galit mo. galit. Okay. Ay, may baril din dito, may baril. Diba? Speaking of mga utak pulbura, nakasama natin dito si dating Sergeant at Arms ng Senado, si Mau Aplasca, dating Senate President at dating resident ng Muntinlupa na si Senator Robin Padilla. Sa sulukuyan, pinasagot sila ng ombudsman tungkol sa kanilang kaso na isinampa patungkol sa obstruction of justice ng kanilang pagpatakas doon sa isang puganteng berdugo. Tignan mo Robin Padilla, number 1 ka nung tumakbo ka senador. Ibig sabihin marami nag-iidolo sa'yo. Baka naman idolo ka. Ang kaso mo noon, illegal possession of firearms. Tama. Nakinabang sa restorative sense ng justice. Oo nga. Pero tignan mo, ikaw ang idol eh. Di ba? Baka tignan mo yung sitwasyon mo, yung unique na sitwasyon mo na yung mga klase ng mga ginagawa mo, pinapatakas mo yung pugante, di ba? Ikaw, gusto mo yung bata, parusahan, pero yung bato, ayaw parusahan, tinakas mo pa. Di ba? Yung bata, galit na galit ka, pero yung bato na author ng malawakang patayan, okay lang sa'yo. Di ba? Tapos, kahit naman wala namang nangyayaring violence sa Senado, nagbaril-barilan tong si Aplasca. Kaya kayo ang idol? Diba? Yung use of violence, you are authorizing, you are normalizing the use of violence. Sasabihin mo, weak yung mga kabataan, okay lang pagka may malawakang patayan. Ikaw ang tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte. Kahit na sunugin ka nga, magiging amoy Duterte ka pa rin. Sa'yo nang galing lahat yan eh. No? So dapat lang kasuhan kayo. You know, anong good example para sa mga kabataan? Ano? Yung makulong kayo. Yung makulong yung mga katulad ninyo na nagpatakas sa pugante, na binababoy ang ating mga institusyon at ninonormalize ang violence. Yan ang magandang ehemplo sa kabataan, yung makulong kayo sa lalong madaling panahon. Tama, kasi kapag nakulong sila, matatakot na yung mga kabataan na gumawa ng kalokohan at krimen. Deterrent ang tawag doon. Deterrent sa tawag doon. At effective. Kasi alam mo kung bakit effective yon? Bakit? Pinapakita natin na yung mga matataas na opisyales Nasa poder ay hindi pwedeng inormalize ang violence, no? At pagbabayaran nila yan, hindi pwedeng ipatakas ang mga pugante, hindi pwedeng magbaril-barilan, no? At kasama dyan si Alan Peter Cayetano na nung nag-assume na ng Senate presidency, nagkandara pa, di ba? At nagkaroon ng baril-barilan. Nagkagulo-gulo na. Good example to our young, for all of you to actually face justice. To show that crime does not pay and we don't tolerate those in power na nagno-normalize ng ganitong mga klaseng abuses. Naisip ko lang, pwede bang kasuhan ng malversation si Aplasca? Binaril hangin eh. Sayang yung bala ng Pilipinas. Hindi natin binili lang buwis natin yun. Hindi naman yung hangin yung binaril eh. At saka nag-jump pa. Nag-jump. Tapos wala na naman yung threat. Pero inayos-ayos baril-barilan ulit. No? Kulang na counter-strike yan. Kulang sa Pilipinas yan. Kailangan mag-practice. Yan. Isa pa to. Okay.
Ex-congressman Mike Ex-congressman. Defensor. Oo. Oo. Ang isa sa road manager ng 18 Marites. 18 Marites na umaharap sa qualified human trafficking ba? Oo. Itong bagong best friend ni NBI Director Matibag eh. Oo nga, di ba? Imbis na, ano sabi niya, imbis na harapin yung mga akusasyon sa kanya na meron bang human trafficking, sinabi niya, sorry kinuquote ko lang huwag kayo naniniwala dyan kay Matibag, bobo yan. Sabi niya ba gano'n? Parang mura di ba, ng talino niya, di ba? Ang sabi ni NBI Director Matibag, ako ba yung bobo? Ikaw yung naglagay sa lahat ng mga kaanak mo doon sa korporasyon na supposedly engaged sa human trafficking, di ba? So, yan yung developments dyan, pero ang gagawin nila dyan is sasabihin nila political persecution na naman. Pero tandaan natin na very serious yung accusations dito kay Mike Defensor when it comes to human trafficking, di ba? Yung merong mga kababaihan na supposedly doon sa establishment na yon ay sangkot sa napakaraming prostitusyon bilang negosyo. Human trafficking ang tawag dyan ng batas, di ba? Yung prostitution, one-time transaction, pero kung ikaw ang author noon, Ikaw ang nagpapatakbo ng negosyo at yung sistema na yung yon. sistema na yon, nag-enable na yon, posibleng human trafficking yan. Bailable ba ang human trafficking? Hindi yan bailable. Kaya siguro tingnan rin natin kung may katotohanan ba yan. Totoo ba na yung bar na yon na supposedly engaged in that, ang lahat ay mga kamag-anak nito si Mike Defensor at siya ultimately raw ang person behind it. Yan ang kailangan nating tingnan. Pero interesting yung engagement nila ni NBI Director Matibag. Pero again, ultimately ayoko ng puro rhetoric. Ayoko ng sagutan. Ayoko ng parang telenovela na naman yan. Ang question is, engage ka ba dito sa human trafficking? Ang question is, ikaw ba ang manager nitong mga destabilizers na 18 sinungalings, 18 dagdag bawas gang? At may katotohanan ba yung mga pinagsasabi na sa aking palagay? Wala. So kung ikaw ang manager niyan, kailangan mong managot sa limpak-limpak na iba pang kaso bukod dyan sa iyong qualified human trafficking. Mga taong ganyan, katulad ni former Congressman Mike Defensor, ang dapat managot kung siya ay guilty sa mga ganitong bagay kasi nino-normalize niya yung violence. Ayan pong pagiging human trafficker is a form of violence dahil ginagamit mo yung kapangyarihan, ang power dynamics po para mangmaliit na mga tao katulad ng kababaihan kasi yung mga ginagawa nilang prostitute, mga galing yan sa kidnapping Ang kinikidnap nila yan yung mga nababalitaan natin na mga pinipick up na mga white van ng mga dalagita. So sana po mapanagot na sila kung sila po ay guilty. Nadagdag ko rin sabi ni NBI Director Matibag, nakita niya na itong location ng, ano ba tawag dito, hotel, motel? KTV. Hotel, KTV ni Mike Defensor ay malapit sa dating Pogo. So, ibig sabihin, yung location ng pagkakalagay mo ng ganitong establishment at alam mo kung sino yung mga taong nandun sa Pogo. May market study. Naghanda feasibility at study, kumita. no? Aral na aral. So, very smart yung pagkakagawa ng paano tayo kikita at buti na lang nakita yung pagkakamali niya at ngayon maaari na siyang managot. At isa yan sa pinakamalaking rason, di ba, kung bakit pinagbawal yung mga pogo. Kasi nung chairwoman si Senator Risa Hontiveros, siya yung nagtingin dyan as gender and women, Correct. diba? Chair. So, ibig sabihin, nakita yung angulo na yung sa Pogo, Pogo operations, can be linked to a lot Trafficking, of trafficking, human trafficking. No? So, maganda rin yung angulo na tinitingnan dyan ni Director Matibag. So, abangan natin yung palitan na yan between Mike Defensor and NBI Director Matibag. Pero for now, Go Roleta! Sino naman kailangan today? Oy, matagal na di lumalabas tong tatlong tong BGC boys Si Henry Alcantara, sino tong isa? Si Bryce Hernandez. Bryce Hernandez, ibang Bryce mo ko mga klasiko Kita kami kahapon. Si Bryce klasiko Hernandez. Tsaka, at si JP Mendoza. kinasuhan sila ng tax evasion. No? Kakasuhan pa lang ng tax evasion at finally, no, pagtas nilang isugal-sugal yung pera natin para mapaikot yung kanilang nako sa flood control, mukhang nakakahabol na yung hustisya sa kanila. tandaan natin potential state witnesses lamang sila pagdating dun sa plunder, di ba? Sa mga graft and corruption, etc. No? Pero dun sa tax evasion, iba pa yan In other words, tandaan natin na hindi namin kayo nakakalimutan. At lahat ng mga involved sa flood control, baka sabihin, nakakalimutan natin. Kailangan pagtuunan natin ang pansin yan. At saka magsusona na naman. Pangulong Marcos, baka naman, mahiya naman kayo. Diba? Mahiya naman kayo. Sana naman talaga makulong yung malalaking isda dyan sa flood control. At hindi pwede nakakalimutan namin yan. Lahat
ng sangkot dito sa flood control ay kailangang managot. And hindi tayo dapat one issue society Hindi porke merong impeachment nakakalimutan na namin yung flood control. Hindi ibig sabihin nasa flood control kami against na kami sa impeachment. Lahat yan issue ng pananagutan at kailangan maging consistent tayo, no? Hindi selective ang hustisya. Hindi dapat nakapiring tong si Lady Justice. Hindi pwedeng kung sino lang titingnan natin na kaya tayo naakusahan ng politika Kasi ang bagal-bagal rin naman nung ating pagde-deliver ng good results dito sa flood control. Asan na si CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go. Asan na si Mark Villar na DPWH Secretary nung pinakamataas ng pondo ang lumabas dito sa flood control? Bakit? Nakawala pa rin sila. Hindi namin kayo nakakalimutan. Hindi dapat to kalimutan. So, Pangulong Marcos, baka naman, ang sabi mo, mahiya naman kayo, uulit na naman yung SONA mo Aabangan namin kung anong developments yan Kaya mo bang ipakulong si Christopher Lawrence Tesoro Go? Kaya mo bang ipakulong itong si Mark Villar? Yung tutunay ng mga makapangyarihan na involved dito sa flood control scandal supposedly. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Mark Villar, DPWH Secretary siya, lahat na nangyayaring ito. Kung baga, hindi ibig sabihin, inutil siya. Yes. Di ba? At hindi rin ako naniniwalang inutil lang siya. Alam ito ng secretary ng DPWH kasi hindi gagalaw yung mga yan na walang imprimatur at approval ng DPWH secretary. Alam ko si Mark ay tahimik lang. Tahimik. Pero tayo, hindi tayo tahimik, no? Shout out sa ating mga YouTube and Facebook Live viewers. Hello, mag-send po kayo ng stars. At para lang po 1,600 ba? 1,600 viewers. Wow. 1,700 viewers. At para alam niyo lang po, isa kami sa mga nag-rally dyan dahil sa flood control scandal. Kasama kami sa trillion peso march. Kaya kung sasabihin niyo po na hindi namin tinututukan yan, tinututukan po namin yan at lumalabas pa kami sa kalsada po para humingi at kumalampag sa gobyerno natin na panagutin lahat ng kurakot po. At yan, tama si Attorney Dino, Pangulong Bongbong Marcos, mag-1 year na po yung SONA nyo kung saan in-expose nyo ang flood control scandal. Kaya na-open ang gates, kaya po yung statement nyo na mahiya naman kayo. At ang alam ko, ang pangako nila sa atin, di ba, ang pangako ng palasyo, bago magpasko, may makukulong, may Christmas gift para sa atin. Oo. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa nakukulong? Si Bong Revilla naman daw, saka si Jinggoy. Pero hindi sufficient yun, di ba? Kasi ang dali nun No, yun naman ako Di ba? Ang dali nun Bakit repeat offender na yung mga repeat performance na ang tanong, kaya nyo ba si Mark Villar na DPWH Secretary? Kaya nyo ba si Christopher Lawrence Tesoro Go? Yan ang challenge natin dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yes. Okay. At dahil dyan, Go! yan naman. Kamusta na kaya si Senator Jinggoy, no? How are Na-suspend effective June 22, no? Binaba ng ombudsman ang kanyang suspension. Pero hindi yun related doon sa, di ba, sa plunder, sa graph yata yun, no? Yung suspension niya. Pero meron sa plunder, automatic suspension while the case is pending, no? Ang issue dyan is... malamang, no? July 6, magsisimula na ang impeachment trial. So, ang tanong nga dyan, suspendido si Senator Jinggoy Estrada, dapat pa siyang kasama dun sa magic 24 number? Or ano na nga ba yung bilang para makonvict? At nakulong. Yung isa, nagtatago-tago. Yung napakalaking duwag na si Bato de la Rosa, di ba? Isa kang napakalaking duwag. Ang layo mo kay Laila de Lima na hinarap lahat. Ikaw, go ahead, make my day, pero isa kang malaking duwag. Di ba? Pero, kasama ka ba sa bilang? Ako nga, sabi ko nga and I'm repeating kay Senator Sherwin Gatchalian at sa lahat ng mga majority dyan sa Senado, baka naman kailangan yung i-consider kung kailangan papasweldohin yung mga staff nang hindi nagpapapasok. And I am appealing to the Senate leadership to withhold already the salary and the funding for these senators who are not reporting anyway. Hindi pwedeng nagbabayad po kami. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Nag-follow up na po si Atty. Dino. Maawa naman kayo sa taong bayan. Diba? Nagpapasweldo kami ng mga inutil, walang ginagawa, hindi naman pumapasok yung principal. So, if the principal, Jinggoy Estrada, is suspended, isn't it a fact that all the staff are likewise suspended? It cannot be that the office is functioning because that is not suspension. It only means that the principal is suspended pero the office is functioning. That is not suspension. So, dapat talaga actually obligasyon ng Senate presidency na i-withhold yung salary ng mga officials. Nilawin lang natin, no? Kasi yung mga staff na
ini-employ ng opisina ng senador para suportahan yung trabaho ng senador mismo. Correct. Ngayon, ang magdidesisyon ultimately niyan lahat ay ang senador mismo kung gagawin nila. Baboboto sa batas. Attend sa committee hearing. Kung lahat yan, may iwan lang din sa mesa ng isang senador, di niya ma-actionan. Kaya yun yung sinasabi ni Atty. Dino, wala talagang pakinabang sa lipunan yung mga yan. Ano, magre-receive lang ng mga sulat na hindi rin Hindi dapat. Hindi rin dapat. Ba't ka magre-receive sa opisina mo? Yung opisina mo should not be functioning. You're suspended. Eh di kung nagre-receive ka, you're fulfilling the mandate of a senator. Nagre-receive ka ng mga communications paaktuhan niya ng mga staff mo. You're fulfilling the mandate of a senator. So, mukhang bago na naman ito So sa akin palagay, kailangan sulatan tong si Senate President Win Gatchalian. Sulatan natin yan next week at sabihin na i-withhold na yung kanyang salary kasi suspended. At yung kay Bato de la Rosa kasi rin hindi naman nagpapakita, no? Pero ano nga ba yung totoong issue dito? Yung 24 nga 24 ba na ang senador natin? total. Kasi ilan ba talaga ang kailangan para ma-convict? No? Alam mo, this is a really good legal debate. At hanggang ngayon, tumitingin pa ako ng mga iba't ibang impormasyon. No? Ang sabi ni Dean Rene Sarmiento, 24 pa rin naman daw ang base. Kasi senador pa rin ba sila o hindi? Senador pa rin. Hindi nga lang nagpapasok at yung isa suspended. Pero senators pa rin. At sabi kasi 2/3 of all the Senate. Ang ganda ng argumento ni Si Dean Mel ba yan o si Dean- Santa Maria. Dean Rene? Ito si Dean Dean Mel. Mel Santa Maria. Yung kanina kay Dean Rene. Oo. Ang sabi ni Dean Mel Santa Maria, ang sinabi sa saligang batas, 2/3 of all the senators. Hindi sinabing 16. Kasi kung 16 pala ang magic number kahit anong mangyari, hindi dapat nag-iiba yung base. Pero sinabi 2/3 So may debate, sino pa bang senador ngayon? Actually, ang ganda nung argument na yon. Kasi kung iisipin mo, kunyari lang, wag naman sana mangyari, merong 9 na senador na sumakay ng eroplano at nag-crash yung eroplano. Ibig sabihin ba noon ay wala nang chance na magkaroon ng pananagutan sa pinakamataas na mga opisyales ng ating bansa kasi kailangan absolutely 16? Hindi. Hindi yan ang intention ng saligang batas. Ang intention ng saligang batas sa law on public officers is 24/7 may pananagutan ang pinakamatataas na opisyal ng ating bayan. And therefore, ang nilagay ng framers ng Constitution doon, 2/3, hindi 16. Ang question is 2/3 ng alin. At kung merong mga senador na hindi nakasama, merong mga senador na hindi nagfa-function, merong mga senador na hindi nagpapasok, merong mga senador na nakakulong. Ibig sabihin ba nun yung 2/3 sa 24 pa rin? Malakas ang argumento na hindi. So, it is a real justiciable question. And sa aking palagay, nanalo sa exchange na yon yung perspektibo ni Dean Mel Santa Maria na 2/3 ang nilagay ng konstitusyon at ang intention ng konstitusyon ay laging may pananagutan, lalong-lalo sa pinakamatataas na opisyales ng ating bansa. Ako, simple lang akong tao Kung usapin lang yan, kung ay magsiswimming kayo ng barkada mo, hindi ka sasama sa swimming, ba't ka magdidesisyon kung saan pupunta? Tsaka kung anong kakainin. Wala ka dun Diba? Di dapat wala ka ring bilang. Hindi ka pwede miron. Hindi ka pwedeng mirot. Tapos, boto mo ang magde-decide. Oo. Ay, hindi pwede. Diba? Bida-bida ka na masyado. Bida-bida ka na masyado. At bago tayo mag-go ruleta, gusto ko lang din i-point out yung sinasabi ni Atty. Dino kanina sa pagpapasweldo pa ng opisina ng mga senador katulad ni Senator Jingo Estrada, kahit na siya bilang principal wala na siyang sweldo, pero yung mga tauhan niya nandun pa rin pumapasok araw-araw, nakikinabang pa rin kasi siya, nagbe-benefit pa rin siya sa patronage system. Habang meanwhile, nag-ooperate pa rin yung opisina niya, may mga tao pa rin nakakahingi ng tulong doon, nakakapag-disperse pa rin sila ng budget para magbigay ng solicitations. So kahit nakakulong siya, may possibility pa na manalo siya sa next re-election cycle porket nakakapagbigay pa siya ng tulong pinansyal sa mga ibang tao. So dapat lang talaga masuspende na yung budget ng buong opisina niya at yung lahat ng mga staff niya dahil ang principal ay nakakulong. Okay. Go ruleta! Sabay naging presidente to. Yung Trump first presidency at si President Rodrigo Duterte, lumabas sa ating ruleta si Donald Trump at dating Presidenteng Duterte. Ano bang common denominator nila? Ay ICC yata Oo. Siyempre, di ba, tumatambay sa ICC ngayon si ex-President Duterte. Tapos si... Totoo naman Ba nakikinig sa mga mga seagulls? Nakatambay si President Duterte. Tapos kinasuhan si President Trump ng 3 huwes ng ICC patungkol sa kanyang mga ginawang aksyon para i-penalize yung korte. So naghabla sila, kung di ako nagkakamali, sa isang korte sa Amerika, parang sa estado yata ng New York. So may question yung pag-impose ng tinatawag nating targeted sanctions. No? Kasi pag head of state ka, pwede ka mag-impose ng targeted sanctions. At pag ang Amerika ang nag-impose sa'yo niya ng targeted sanctions, napakahirap kasi frozen yung mga assets mo all over the world, tapos hindi ka makabiyahe, no? Basta-basta. So napakalakas
batas kasi America isa sa pinaka superpower, no? Ngayon, no? So nag-impose kasi ito si Donald Trump in response dito sa ICC judges na supposedly nag-issue ng warrant of arrest. Hindi po kay Rodrigo Duterte, wag po tayong fake news, ha. Wala pong aksyon itong si Donald Trump when it comes to at ang Amerika when it comes to the case of Rodrigo Duterte. Ito ay in relation to Benjamin Netanyahu of Israel, no? So dahil nga matalik na kaibigan ng Estados Unidos ang Israel, and that's the reason why one of the foreign policies done by President Trump is to impose this targeted sanction dito sa ating mga huwes. Lumaban yung mga huwes at ginamit nila ang korte. At sila ay nagkaso sa state of Novel New York. ito, no? Meaning bago itong dating, parang never pa na-encounter yata sa pagkakaintindi ko, no? Well, syempre, yung mga West na yun, batak yan sa international law. At ang sinasabi siguro nila, ang kailangan nating pag-isipan ngayon is ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos sa pagkandak ng foreign policy. Ang question is, ang sabi kasi sa batas, bilang isang nag-aral din sa Estados Unidos ng batas, isa kasi ang nakalagay dyan na inadapt rin naman ng Pilipinas is the President is the chief architect of foreign policy. Pagdating sa foreign policy, ang nasusunod dyan ay ang Presidente. Ang question na sinasabi nitong mga maestrado absolute ba yan? Can the President of the United States lead the United States into conducting foreign policy na illegal? Di ba? Illegal. Kasi you are sanctioning magistrates of an international court. Pwede ba yan? Absolute ba yung wisdom na yan? At pwede bang magkaroon ng foreign policy na potentially against the Constitution of the United States? At ang pinaka-importante is, yung pagsasanction ba na yan, sakop ba talaga yan ng kapangyarihan ng Presidente ng Amerika o pwede yung congressional question? Dapat ba at least pagdebatihan yan kasi isasalpok mo ang buong bansa, no, against an international court na aprobado ng 124 countries all over the world, no? So yan yung novel question. Wala tayong kasagutan pa diyan dahil bago ito, no? Pero it's gonna be an interesting thing to do. Ang maganda diyan, dinaan nila sa korte para pag-usapan. Hindi katulad ng iba na dinadala sa Facebook. Correct. At gusto ko rin, yes, di ba? Napakutuli ako ng ng mangga. idea na ang itsura ng ICC talaga, ito talaga yung pinaka-defender natin ng legal institutions, pinaka-defender ng due process laban sa mga authoritarian leaders, di ba? Hindi lang sana pakulong nila si Duterte para sa malawakang pagpatay sa Pilipinas, nasasagot nila si Donald Trump, hindi lang sa malawakang pagpatay within the US or illegal detentions within the US na karahasan na ginagawa ni Donald Trump, pero yung malawakang pagpatay sa Palestine, sa Gaza, at yung pag-back up nila ng Israel para lang mangyari ang kanilang mga personal o political na interest. So napaka-strategic, napaka-clever nung idea na if the ICC cannot take Donald Trump to the ICC, they go to New York City. Tapos dun siya papaharap kay Donald. Well, it's unlikely that the magistrates of the International Criminal Court is watching here with due respect. But I gotta say, we salute you. We Yes. salute you for fighting for the rule of law against the most powerful despots, and that may include Duterte or any other heads of state. And to echo and quote Attorney Dino, sa US and sa Philippines, stop electing sociopaths and psychopaths. Sabi nga niya, at dahil dyan, go Roleta! On its third week sa ating Itong Roleta, ang Winry. Mga Winry shippers, no? Yes, Senator Sherwin Ano bang Gatchalian and latest dyan? Senator Risa Hontiveros. Ano na latest? Oo. Anong latest? Nakapanood, wait, nakapanood ako. Nakapanood ka rin yan? Napag-aalataan po kung sino sa With Due Respect Sino po ang fans ng Winry? Uy, gusto ko lang din pasalamatan yung Winry community. Napaka-positive ng inyong energy. At ang gaan ng feeling. Ano bang every time sinabi ni nakikita Sen. kayo Sherwin? online. Pero ang sabi ni Sen. Sherwin, meron siyang 5 tips. Sa panliligaw or 5 tips for dating. For dating. Ano daw yun? In 2026. Bago tayo dyan, Yes. in the same manner that we issued a disclaimer a while ago na hindi kami expert sa psychology at psychiatry, dapat naman yata nag-issue to si Senator Win Gatchalian, Hindi single, siya tapos expert. nagsasabi ng love life. Joke lang. Joke lang. Uy, sinabi niya Joke yun. lang. Joke lang. Nagbibigay ng niya. tips eh. Oo. Pero
single. Oh, sige, Sabi sige. niya kung meron daw na pwedeng expert siya dahil lang. single siya. Yes, Kasi ang dami na niyang na-try, diba? Okay, na okay, dating okay. strategies. At mahalaga yung dating strategies na binabanggit niya dahil basically ang message na magpakatotoo ka sa sarili mo. And second, okay lang na ma-hurt ka kapag hindi na pala natuloy for a second date. Kung ano man yung nangyari sa first date. Ang gusto ko lang i-congratulate dito si Senator Win dahil healthy masculinity ang pinapakita niya sa atin. Yeah. Panibagong mukha ng pagkalalaki na hindi bardagulan, hindi pambabastos at pang-objectify ng kababaihan. Ito ay pagpapakita ng totoong sarili, hindi paggastos beyond the means that you have, di ba? And yung idea ng, sige, pag na-reject ka, okay lang maging bitter, tas mang-block ng tao. Pero hindi mo re-resbakan at hindi mo yaharas sa social media or sa totoong buhay kung sino man yung nang-reject sa'yo. So yes, thank you, Senator Win, dito sa ganitong panibagong mukha ng masculinity na nakakakilig always. Ako, nakuha ko lang doon ang sabi niya, ang gusto niyang dating place casual daw. So sa mga Winry community, abangan niyo na po ang inyong mga cellphone. Baka makita natin sa coffee shop. Si Senator Win and Senator Risa, paki-upload na lang para kiligin din po. Pero what a kami. cute, no? What a cute picture. Itong nakita natin picture kanina, ha? Ang cute, ha? Dalawa silang magkasama. Napakalamig sa mata, no? Nakakatuwa, no? Hindi yung parang toxic. Tsaka, alam mo, dahil nga dito sa Winry na ito, ay napabalik ako doon sa track record nitong si Senator Gatchalian bilang mayor ng Valenzuela, ha? Alam mo kung bakit? Kakalookan ako, eh. At nakita ko at nag-a-attend ako ng mga hearing dyan sa Caloocan, na ang pangit talaga ng ng korte. Walang dignidad. Nakatabi ng Riles, nasa isang abandoned na mall. No? Pagdating mo dun sa Valenzuela, with the help of the local government unit, maganda ang mga korte, ang luluwang. No? Kahit na hindi ganun kalaki ang budget ng Valenzuela. No? Tapos ang ganda na rin ng fire station dyan. So gising-gising rin yung mga taga Malabon, Nabotas, Caloocan, no? As compared to Valenzuela. No? Ang laki ng... Lahat ng Kamanava except Baco. Oo, gumaganda ang Valenzuela. Sana naman makahabol yung iba sa Kamanava, no? Pero itong dalawang to, we are rooting for the both of them as Teka lang, may tanong lang ako dyan. Lingkod May bayan, tanong lang ako correct. dyan. Okay, kasi paano yan? Kailangan mag-set din sila ng standard patungkol sa workplace dating. Ayun. Oo, lalo na kapag technically primus inter pares ang Senate President. Oo. O di, syempre, may hierarchy, may power relation. So magandang abangan natin kung paano ina-navigate yung ganyan in a very positive manner. Pero posible yata pala. Huwag natin pangunahan, baka di mangyari. Baka ma-jinx. Mukhang sa term end na lang nila i-reveal ang kanilang relationship. So yan, dito po sa With Due Respect, we ship Winry. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa With due respect! Winry Edition! Yun, no? Ito na. Kailangan, maraming nag-aabang dito sa diskusyon na ito. Welcome back sa With Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Bawal, ha? Pag-usapan natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa ipinisintang testigo ng House Prosecution Team, si Mary Grace Piatos. Ayan ang kinakaabang-abangan talaga, Attorney Dino. Ayon sa prosecution, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Sa kabila ito ng kumpirmasyon ng Philippine Statistics Authority or PSA na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. Yes, at kasama naman sa testigo ng prosecution sa ika-4 na article of impeachment, ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011. Layo nitong patunayang may kakayahang maging marahas ang vice-presidente at may basehan ang pagbabanta kay Pangulong Marcos. Akala nyo yata wala kaming pag-uusapan kay VP Sara today, no? Hiniling din ng Save Senate... the best for Oo, last. Save the best for last. Hiniling din ng Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon na kulay green ng BIR na naglalaman ng tax records ni VP Sara at Mr. nitong si Man Scarpio. Kaya naman ang tanong ng bayan, sapat ba ang mga ebidensya na parang higit 4,000 na, di ba? Ang minarkahan para ma-convict si VP Sara. Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Attorney Dino. Bawal ang pikon! Huwag kang BS!
balat sibuyas. Ayan. Oh. With due respect, Attorney Dino De Leon. Take it Sapat away. ba ang Hindi. ebidensya? Doon naman na sa madali, no? So, nagsalita yung, yung sheriff na sinapak ni VP Sara na ilabas niyo ko sa usapang to. Ang tanong ko lang, simpleng tanong bilang pangkaraniwang mamamayan, may choice ba siya? Well, pag kasi nampina siya, wala siyang choice, no? Pero, sasabihin niya naman yung katotohanan. Gaano ba kalakas yung sapak sa pagbumuka niya, di ba? Eh, kitang-kita naman. Bakit siya sinapak? Ano nangyari afterwards? Bakit hindi niya kinasuhan? Di ba? Yun naman yung mga question na lalabas dyan, eh. Pero ultimately, tinan niyo po ito, ha? Ayaw buksan yung box ng ITR. Di ba? Eh, itong ITR na ito, at saka yung mga dokumento na supposedly laman ng box, eh, ikaw nag-submit. Public official ka. At pinirmahan mo yan. At pinirmahan mo submit. yan. Oo. At bakit ba allergic kang makita yung mga pinipirmahan mo at saka yung mga bagay na sinusumiti mo naman? Hindi ba? So sa akin, kung gusto mo, right to privacy. Yun ang una sinabi, right to privacy. Right to privacy. Okay? Eh kung gusto mo ng absolute right to privacy, eh huwag kang magpunta sa public office. Iba nakalagay sa ayon sa saligang batas sa mga jurisprudence, iba ang expectation of privacy ng mga lingkod bayan at ang private person like me, no? So, kung gusto mo pala ng absolute right to privacy, okay, hindi nga absolute ang right to privacy mo, mas mataas na right to privacy, huwag kang pumunta sa public service. Pero dahil lingkod bayan ka, eh, iba yung reasonable expectation of privacy. Una, right to privacy. Pangalawa, ang depensa na naman nitong mga Duterte, pagdating doon sa nag-hire na raw ng assassin, sabi niya, no joke! No joke! No joke! Oo. Diba? Nag-hire ka na ng assassin. Alam mo ang sabi? Freedom of expression. Wow! Di ba? Again, di ba? Eh di ba hindi naman sinasabing kini-criminalize yung expression mo eh. Ang sinasabi, wala kang karapatan maging lingkod bayan dahil wala ka namang karapatan sa opisina mo at hindi ka dapat nandiyan kung gusto mo yung ganyang klase ng freedom of expression. Tsaka sakto ba ng freedom of expression ng magkukontrata mo ng isang tao na pumatay? So na kapwa hindi. tao? So namimiss na naman ng mga ng mga abogado ni Sara Duterte yung point. Hindi yung expression ang pinag-uusapan, yung fact na nag-hire ka ng assassin. No joke! No joke! Pero tingnan nyo na naman itong mga kabalastugan ng mga, mundo ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Freedom of expression. Right to privacy. Due process. Pero pagdating doon sa mga pinatay ni Rodrigo Duterte, lumalawak ang patayan, ayaw ninyo ng due process. Lahat sila kriminal, lahat sila ay salot, lahat sila ay kailangan patayin o bosen. Di ba? Anong klase na naman yan? Bakit double standard na naman tayo na Sara Duterte will have to enjoy all due process, gagastos ang taong bayan ng pinakamatataas na maraming pera para mapakinggan ang depensa niya, pero yung mga maliliit sa lipunan, again, hindi na naman nakaramdam ng due process. Yan yung problema natin dyan. Ang tanong mo kanina, malakas ba ang ebidensya? Di ba? Ang lagi natin sinasabi dyan, always, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Article 1, ano ang ebidensya? Ano yung Article 1? Di ba? Ito yung confidential funds. Ano yung ebidensya dyan? Mary Grace Piatos, walang ganyang pangalan. Yung mga vouchers na sila mismo ang pumirma at nilabas ang pera. Lumabas ang pera, 600 plus million, 125 million in 11 days. Sila mismo ang nagsumite niyan. At ang sabi ng NBI, question document section, may mga expertise sila dyan, na tingnan kung yung voucher ay iba-iba talagang gumawa. Ilang tao lang, isang tao lang, dalawang tao lang gumawa ng lahat ng mga vouchers. Ito, pangalawa. Pangatlo, sabi mismo ng Commission on Audit, mali ang pagka-disburse at mali ang liquidation and therefore pinababayad ng personal kay Sara Duterte. Di ba sabi ni Senator Bato, may mga piatos daw sa Davao? Oo nga. Baka yung chichirya, di ba? Na kinakain nila habang ginagawa yung mga liquidation vouchers na iyon. Meron pa yung kay Ramil Madriaga, kung saan dineliver, kanino, at ang sinasabi mo, Sara Duterte, hindi mo kilala, pero ang daming ebidensya showing otherwise, including, happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ito po ang Philippine flag sa inyo. Nag-attend sa Zoom conference meeting kahit hindi ka nagla-laptop. Di ba? Hindi ka nagla-laptop, nandun Hindi siya ka. marunong mag-laptop. Hindi ka marunong mag-laptop, nandun ka sa Zoom conference meeting na yon. May email yung opisina mo thanking Sir Ram for attending the convention in Davao. So talagang organisador nyo, si Sir Ram. Di ba? In that exchange, talagang nanalo si Sir Ram batay sa ebidensya. So lagi ko sinasabi, ebidensya
ebidensya. Totoong nalusta yung 600 plus million, saan mo dinala? At bakit 125 million ang naubos in 8 days? At ang sabi ninyo, safe houses. No, kahit na lahat po nandito sa set, imbitahin ko lahat kayo ngayon sa Soler. Di ba? I-room ko kayo over the weekend, bigyan ko kayo lahat ng kwarto. Hindi ako gagastos ng 16 million in a day. So saan mo tinago itong mga supposedly mga asset mo at nilustay mo yung 16 million every day para sa safe houses? It doesn't make sense. You have a lot of explaining to do. Ebidensya. Based on evidence yan, ha? Pangalawa, yung supposedly ill-gotten wealth because of in relation to doon sa yung bank accounts. At sino ang mga nagpapasok ng pera dun sa bank account? Oh, diba? Article 2 po yan, ha? Yung SALN mo at saka yung ill-gotten wealth mo batay sa bank account mo. Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council na hindi basta-basta, ha? Hindi pwede yan kasi monitor ng international community ang reports ng Anti-Money Laundering Council after the September 11 attacks. Anong sabi? Sabi ng Ang sabi ng AMLAC, 6 billion. Ulit? Bilyon. Ulit-ulit. Bilyon lang yung isa. Bilyon. Bago yun. So, di ba? Ulit. Bilyon. Ulit-ulit. Ayun. Yan ang pumasok sa bank accounts mo. At tapos, ang nakalagay sa salin mo, 0 ang cash mo. So you have a lot of explaining to do kasi sabi doon sa Renato Corona case, pagka hindi ka nagdeklara ng cash mo doon sa iyong salin, meron kang problema at may impeach ka. Pangatlo, kasi sabi wrap up na. Okay? Pangatlo, ang nakalagay doon sa akusasyon na naman sa inyo sa articles of impeachment, yung supposedly nilaro ninyo yung procurement sa DepEd. Yung laptop? Yung laptops, babuti ng mangmang ang mga batang Pilipino in the midst of Educational crisis. Para lang kumita kayo. At meron yan batay na rin yan sa testimonya ng mga tao mo dati sa DepEd. At pang-apat, yun na ang no joke. Yung hindi threat yung actually contracting an assassin to kill the president, the speaker of the house, and the first lady. Yan pa mga akusasyon sa inyo, batay sa ebidensya. Sa lahat po na nakikinig at lahat ng nanonood, kahit na sino pa ang inyong kinakampihan, kinikilingan at binoto noong 2025, 2022, no? Hindi na po yun ang usapan. Ang usapan natin isa lamang ang ating saligang batas. At ang titingnan lang natin, ebidensya. Hindi ang mga personal. At ngayon naman, ang titignan natin ang mga komento. May sasabihin ka ba, Inago? Sa komento natin ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if you will either Take it or leave it! Clip, balik na! Or leave it! Okay. Sige lang. Oh. Hello sa ating 2,000 viewers. 2,000 live viewers yan, ha? Meron pa sa radyo, meron pa sa TV. Saka hindi yan sa team replay na alam mo mas marami talaga mga team replay natin all over the world. Mamaya papakilala namin kayo sa ilan sa mga viewers natin from all over the world. But for now, basahin muna natin. Sabi dito, ni Lonely Islander 8760, failure ang isang parent kung may mas impluwensya ang games kesa sa anak niya. Ganda na. Take it or leave it? Sa akin, take it, no? Ultimately, kung ang nag-govern sa pag-iisip ng anak mo ay yung games, baka naman, kailangan improve natin ang ating mga pagiging magulang. At ang lipunan din, ha? Kasi we have to provide state support to parents. Hindi madali maging isang magulang. Correct. Kaya alam mo, sa New York, kaya nanalo tong si Mayor Mamdani, isa sa pinaka programa niya is to make sure na may tutulungan ng mga magulang sa child care. No? As sa child care. Kasi hindi madali maging magulang, kaya kailangan na mas maraming institusyon at mekanismo para suportahan ng mga magulang. Huwag natin sisihin sa games. Sisihin natin sa ating mga sarili, sa lipunan, kasama dyan ang magulang, pero hindi lamang magulang, pati ang lipunan. So we want to take it! Next comment naman po tayo from RoseJack7738. Absolutely. Sentry stated that Alan Peter Cayetano is exceptionally creative in his lies to justify his intentions. A narcissist and sociopath, that's who he is.
Ayun. Take it or cleave it. Ako take it. Ticket na tayo dito, Tito. Oo, take it na to eh. Tsaka, pero kulang pa yung narcissist at sociopath sa mga description para kay Alan Peter Mabait Cayetano. pa yun, no? Pwede po bang dagdagan ko lang ng serial liar? Yeah. Okay, take Ito it. nga daw, creative na nga daw ini-slice eh. So, oo nga, tama serial naman. liar. Okay, sige. Take it. Okay, Take galing it. naman kay Jobert Locsin. Good AM po mga idol. Salute po sa inyong lahat dyan. Natutuwa ako at medyo tumahimik na ang eldest sister ni Lino Cayetano. Kaso yung isa pa niyang ate, ayaw tumigil. Hindi natin siya nakamusta Nakatala. this week. Oo nga. Wala, Yata sorry. sumali. Hindi natin siya Sa nakamusta. Sendoya. Kaso yung isa pa niyang ate. Ayaw tumigil sa kakatalak. Gusto yata sumali sa Talakera Queen sa Sa showtime. Ayun. Minority leader pa rin yan, ha? Apo, take it or cleave it. Take Kamusta po ulit? Tama ka na. Sana okay ka lang. Okay, last call. At ang Yes, sabi last naman ni comment. Carlo Escobar, 8369, Carla Escobar. Oh. Carla Escobar, feeling ko dark horse si Sen Win. Sa sobrang sikat ng Winry, baka umabot sa presidential candidate si Sen Win and VP niya si Sen Ri. Baka sumikat at posibleng winnable na candidate. Ako. Take Parang it or nahirapan ako Gusto ko, dun sagutin gusto ko sana i-take it, pero sa akin, parang baliktad yung VP President arrange. okay. Saka leave ko kasi parang, ano bang gusto nyo magtagumpay sila sa politika o sa kanilang personal na buhay? Hindi natin go. Hindi sila pwedeng mag-president at vice president na sila ang mag-asawa, di Ay, ba? hindi naman. Di ba? Oo, So, tama, kaya tama. ako nahihirapan eh, di ba? Ako pinikilig din ako sa comment pero cleave it kasi gusto ko mag-jowa na lang sila. Oh, yeah. At saka sa akin kasi, parang ang gusto ko maging dark horse, etong si Cleve Arguelles sa Senado. Dahil wala siya ngayon. Kala mo, Kiba, kasalukuyan nasa himpapawid. O, ito yung Ay, sinasabi meron ko tayong kanina, winner si Leilani at si White Shirt. Yes. Mula New Jersey. Umabot yung with due respect, ma'am. Seryoso kami, papadala kami sa mga nananalo. Di O ba? sabi nila, thank you for the mugs with due respect. Uy, Wala nawala. po. Wala po. Welcome. Siyempre, maraming salamat po sa panonood kasi kung sa Jersey, madaling araw yan. 12 hours yung time difference natin. Sa Joyzy, di ba? So, hindi basta-basta manood ng alauna ng madaling araw. Pero nakakatuwa na umaabot yung mugs natin ha sa with due respect, di ba? Talagang may pagka nagko-comment po kayo, talaga pong sineseryoso namin yan at sana nagustuhan ninyo yung with due respect mugs na sabi nga umabot hanggang doon nang hindi nababasag. Okay, at may pirma po namin yan. Salamat po sa pakikinig, salamat po sa panonood at babalik po kaming Team Pinas dyan sa New York this September, August or September. Sana po ma-meet po namin kayo ng personal. Okay, so sino pong winner natin? May isa tayong winner? Dalawang winner. Okay. So ako, boto ko ay si Rose Jack. Yes. Yes, Okay. absolutely. Yeah. Recently stated that Alan Peter Cayetano is exceptionally creative in his lies to justify his intentions. Agree ako dyan. At ang isa, pwede bang si Lonely Island? Ako agree, hindi na aking boto na parang, okay. Failure ang isang parent at failure ang lipunan pagka mas ma-impluensya ang games sa isang nakababata at isang minor de edad. Congratulations sa ating mga winners. Pero tandaan po natin, kapag sinukuha natin ang iisa nating bayang Pilipinas, failure po tayo as a Filipino people. Kaya panoorin niyo po itong video na to para maalala natin kung anong pinaglalaban. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay,
off-air. Bago matapos itong ating alam ko nabitin kayo pero gusto ko lang batiin kasi kagabi nanood ako nung Live AIDS. Ng UP sa Mascom. UP sa Mascom, napakagandang palabas. So binabati ko, sinasaluduhan ko ang lahat ng miyembro ng UP sa Mascom at lahat ng mga nanonood, napakagandang palabas. Yes. Alam mo, 34 years na pala sila, walang tigil So napakagandang tradisyon ng Universidad ng Pilipinas sa pamamagitan ng UP sa Mascom. Sa buhay ang UP. At bukas po nasa UP din ang Team Pinas at With Due Respect. Yeah. Doon na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Yes, at batiin ko rin, congrats sa Love Laban at sa lahat ng nag-organize ng Pride activities for this whole month. Happy Pride po ulit sa ating Oo, lahat. Maguinawang Pride Village Correct. yesterday. Congratulations. Yes, so congrats, Happy Pride. At muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo. And just mabalos po sa ating mga tugang. Sunod niyo pong mapapakinggan sa DZNM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Agyaman kami unay, kabsat, tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa With Due Respect! Dami kasi nating camera